Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Hindi ka po ma-stroke, huwag mong iisipin ng stroke dahil hindi ka bahagi nun. Amen? Kaya sabihin mo, ako ay anak ng Diyos. Ako ay sa Diyos. At walang sinuman na magiging hadlang sa akin. Laging tandaan mo po, ang hinahanap ng Diyos, hindi po yung matatalino. Yung bata ang pananampalataya. Amen? Kaya nga po, yun pong tatlong katangian ni David, siya po ay banal lagi sa harapan ng Diyos at siya po ay katulad ng batang ibinutaw ng kanyang ina, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At laging tandaan mo po, pag may nagsara, ay may bubuksan ng Diyos na mas malaki kaysa dun sa isinara. Nakukuha niyo po. Kaya nga, huwag mo nang alalahanin yung nakaraan. Ang tingnan mo ay yung darating. Sabihin mo sa iyong katabi, tapos na ang nagdaan. Tumingin ka ay sa darating. Amen? Amen? Kaya nga ang sabi ng kasulatan, si Sarah ay nakatingin sa Diyos na hindi nakikita. Si Moises ay nakatingin sa dakilang gantimpala na naghihintay sa kanya. Si Jesucristo ay nakatingin sa harapan niya sa kagalakang sa kanya matapos ang kanyang pagkabayubay sa krus. Amen? So pagkatapos ng kulog at kidlat at ulan, ay kapayapaan at kapanatagan at sariwang lupain. Laging tandaan mo, may nangyayari sa iyo. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, may nangyayari sa iyo. At yan ay pambihira. Pambihira ang nangyayari sa iyo. Pambihira ang nangyayari sa iyo. Walang katulad ang nangyayari sa iyo. Muli, limutin mo na ang nakaraan. At huwag kang magbabalak mula sa nakaraan dahil hindi ka magtatagumpay kapag hindi mo nilimot yung nagdaan. Ang tingnan mo ay ngayon, sapagkat may malaking ginagawa sa iyo ang Diyos. Kanina tiningnan ko ang isang tukador. Ano sa English ang tukador? Ay, hindi, yung side table. Ayan, sa opisina may side table. At habang nagbubulay ako, dahil hindi ko po inaaksaya ang bawat sandali, ako po ay nakikinig. At pagtingin ko, larawan ko at saka salita ng Diyos na naka-frame. At sa harap ng larawan ko, 3 kandila. Sabi ko, patay na yata ako. Ang ganda naman itong disenyong ito. 3 kandila ang nasa harapan ng aking litrato. At kung ikaw po'y mapamahiin at ako'y hindi, dahil lahat po ng nangyayari ay may dahilan at layunin. At tinitigan ko at idinawin ko sa notebook ko yung kandila. At ang sabi ng banal na Espiritu, lagyan mo yan ng kulay. Kinulayan ko at may sindi doon sa drawing yung aking kandila. Doon sa opisina wala. At ang titulo doon sa drawing ko, Burning Candles. Isang mataas na kandila, isang maliit, at isang medium. Small, medium, large. Ang laki po ng diameter. At sabi ko, Panginoon, ano po ito? At sabi niya, yung maliit is represent the meekness and humility na dapat ay i-display mo. Ano naman po yung medium? At ang sabi niya, yung medium, it will be greatness.
in servitude. Kadakilaan sa paglilingkod. Kung gusto mong maging dakila, maging lingkod ka ng lahat. Jesus said, I came not to be served, but to serve. Kaya wala po akong driver. Wala din po akong mga kawaksi o bodyguard, sapagkat ang bodyguard ko, mercy, grace. Ano pa yung dalawa? Favor and compassion. At kapag ikay nagdadrive, katulad ni Brother Rocky Kalagi, malakas at hindi ka manghihina dahil bukas ang iyong isipan pag ikay nagkamali. Amen? So, ano naman yung mataas na kandila? At ang sabi ng Panginoon, this is the candle for your power and authority. Because you will rule and reign on earths. At ako po'y napapalakpak at idrinowing ko po yun. Kaya nagliliwanag na ikaw din ay may kandila. The candle of humility and meekness, the candle of greatness. Dahil yung sa akin ay sa inyo rin. Amen? And the candle of power and authority. Oh, we worship you, Lord. You are awesome, Lord. This is the finest moment, oh Lord, and we love you, Lord. Oh, we love you, Lord. We honor you, Holy Spirit. Alam mo, para lagi kang sariwa, makinig ka at magmasid. Bawat bagay ay merong salita. At bawat pangyayari ay may aralin. Wala pong nasasayang na segundo ng buhay. Amen? At wala pong segundang katayuan ng buhay. Lagi tayong pangunahin. Kaya nga unawain mong mabuti. The bullions in the bulk. Blessings are coming to you. Ang mga malalaking pagpapala ay padating na sa inyo. Basta huwag kang mag-alinlangan. Ulitin ko muli, basta huwag kang mag-alinlangan. May mangyayari sa naghihintay, sapagkat ang unang nagaganap sa may hinihintay, siya'y nagiging matiisin. Amen? At nawawala sa kanya ang bagay na ating aalisin sa buhay. Huwag na tayong magaling. Do not try to impress others. Huwag na huwag. Bayaan mo lang kung mababa ang pagtingin nila sa atin, okay lang. Basta ang pagtingin ng Diyos sa atin ay mataas, sapagkat ikaw at ako'y nilikha sa wangis, larawan at hawig niya. Kaya wala kang talo. Yung iyong hinihintay na mana, tatanggapin mo. At yung hinihintay mong benta, darating ngayong linggong ito. Amen? Pero kailangan paniwalaan mo. Amen? Paniwalaan mo. Dahil ang buhay natin ay pananampalataya lang sa Diyos. Amen? Kaya sinasanay tayo ng Diyos sa pagtitiwala sa Kanya. Kaya ikaw ay magpakatapang. Amen? Lakasan mo ang iyong loob, tibayan mo ang iyong loob at magikang matapang na matapang sa pagtitiwala sa Diyos. Lagi ka pong maging maligaya at masaya dahil laging may malaking padating sa iyo. Amen? Yung umalis ay papalitan ng higit na mas malaki. Ang sabi ng Panginoon, kaya ikaw ay inalis ko sa hanap buhay para ikaw ay bigyan ko ng mas magandang ikabubuhay at ito ay ang pagtitiwala sa akin. Oh, hallelujah. Kayo ba'y nagtitiwala sa Diyos? Nagpatawad ka na ba? Alam mo, yung mga taong gumawa sa iyo ng pagkalugi mo, kasangkapan ng Diyos yun para dalhin ka sa tunay mong kayamanan. Amen? Ang iyo lamang gagawin, paniwalaan na maganda yung kapalit ng mga nawala sa iyo. Huwag lang asawa. Huwag mapalitan ng asawa. Hintayin mo at siya ay babalik isang hapon. Amen? Hallelujah! Alam mo, magsanay kang mahinahon. Sabi nung awitin, kung kailangan ay hinahon, daluyan ng pag-asa. Ang pag-asa ay laging buhay kung mahinahon ka.
Alam mo, dadalhin ka sa katapusan ng iyong tiwala. Sabi ng Diyos, alam ko, isinasabuhay mo ang Isaiah 1:19. You are willing and obedient. Pero yung emosyon mo, kontrolin mo. Pero dito sa ating pag-aaralan ngayong gabi, huwag mo nang kontrolin ang iyong emosyon. Kaya nga, merong pagkakataon na pipigilan mo ang emosyon, damdamin. Pero merong pagkakataon panahon na hindi mo napipigilan ito. Kaya nga po, marami pa po akong ikukwento dito sa Psalms, sa Revelation 1:19, sa Psalms 119 at iba pa. Pero hindi po yan ang mensahe for tonight. Nais ko lamang pong ipaunawa sa inyo, there is always a decision that you have to make. Sapagkat ang tagumpay ay sa panahon na parang ikaw ay talo na. Hinihintay tayo ng Diyos sa katapusan ng tiwala natin sa ating sarili. At hinihintay ng Diyos na tumulan tayo sa malawak na dagat at matutong lumangoy. Kaya yun po ang buhay Kristiyano. Hindi ka po mahirap, anak ka po ng Diyos. Kaya buhay pa ang bawat isa sa atin dahil ang Diyos ang nagpapagaling sa atin, ang Diyos ang tumutulong sa atin, ang Diyos ang tumutustos sa atin. At kayo ang panghuling panahon ng mga anak ng Diyos na payayamanin ng Diyos. Dahil kayo ay hindi malululon ng kayamanan ng mundo, sa halip kayo ang mangangasiwa ng yaman na ang may-ari ay ang Diyos. Amen? Kaya sabihin mo, Panginoon, makipagkasundo ko sa iyo, sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, hindi po ako magiging alipin ng kayamanan. Kaya sa sandaling ito, heto na po, handa na po ako, payamanin mo na ako ng todo. At lahat po ito ay pangangasiwaan ko at unang-una ikaw ang maluluwalhati at mapaparangalan. Hindi po ako magmamayabang. Hindi po ako magmamalabis. Hindi po ako magpapakita na ako'y magaling. Ako po'y lalakad na mababa, maamo sa lahat ng panahon at laging sasangguni sa iyo kung paano ko gagastusin itong milyon-milyon na aking pangangasiwaan. Amen? At sa aking bishop, bilyon. Amen? Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lagi po akong may malaking inaasahan at mayroon akong laging malaking sisidlan at yun ay binubukas ko at ipinapatong ko sa mesa at naghihintay ako ng pagdating ng kayamanan. Hello? Alam ko isang araw darating yung inaasahan ko dahil merong pagkakalagyan. Hallelujah. Talagang banal na espiritu lamang po. At kadalasan, ang isang babae ang neutralizer. Sapagkat wag natin kalilimutan na ang asawa mong babae, ang Diyos ay nangungusap din sa kanila. At may balanse akong pamumuhay dahil laging bukas ang aking asawa na makinig din sa boses ng Diyos. At hindi niya pipigilan ang kanyang bibig kapag natiyak niyang ito ay buhat sa Diyos. Sa gayon, kami ay nakakaiwas sa kapahamakan. Banal na Espiritu, kumilos ka sa lahat ng kababaihang narito ngayon. At igawad mo sa kanila ang kakayahang makarinig. At bigyan mo ang mga kalalakihan ng kapuspusan ng iyong kapangyarihan upang sa kabila ng kanilang pagiging lalaki ay magkaroon sila rin ng pangunawa kapag ang banal na Espiritu, kapag ikaw ay nagsalita sa kanilang asawa. O Diyos, maluwalhati ka at maging matibay, malusog ang bawat pamilya para sa kaluwalhatian mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong malaman mo na ang bakod mo ay naglalagablab na apoy ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At nais ko ring malaman mo na ikaw ay kubkob ng dugo ng Panginoong Hesukristo.
At ang sabi ng Biblia sa kanyang bayan, ikaw ay hinirang. At ang sabi ng Diyos sa kanyang bayan, pinadaan ko kayo sa dagat, sa tuyong lupa, at linulun ko ang lahat ng mga kawal ng paraon ng Ehipto. At dinala ko kayo sa lupang pangako at pinaalis ko ang mga tao ron para kayo ang patirahin. Kaya ang kanilang mga pananim doon ay binigay ko sa inyo. Yan nais kong ipaunawa sa inyo ngayong gabi ang simula ng 90 araw na ang para sa iyo ay iyong magagamit at hindi iba ang gagamit. Paalisin ng Diyos yung mga humahawak ng iyong pagpapala. Sabihin mo sa 13 tao, sabihin mo yung iba-ibang tao naman, 13 tao, sabihin mo, gagamitin ko na ang akin. Aalisin ng Diyos ang lahat ng gumagamit ng para sa akin. Sige po. Lahat ng inyong ginawa ay nangyayari na. Huwag kang mag-aalinlangan at huwag mo itong hahanapin. Basta ito ay nasa iyo na, ito ay nangyari na, gamitin mo na lang. Amen? Huwag kang mag-aalinlangan sapagkat ang bawat pagdalo sa gawain, ipinapahayag ng alipin kung ano ang gagawin ng mga kapwa alipin. Pare-pareho tayong alipin, pare-pareho tayong pulubi. We are all beggars asking for the mighty blessings of God. Amen po ba? Kaya nga, ito ang tandaan mo, sa unang iyong paglapit sa Diyos, ikaw ay alipin. At pag ikay nagpatuloy sa pagiging alipin na masunurin, ikaw ay magiging mamumuno sa mga alipin. At kapag ikaw ay nagpatuloy, ikay magiging mayordomo ng mga namumuno sa mga alipin. Amen? At kapag ikay nagpatuloy, ikaw na magiging paraon. Amen? Hallelujah! Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Basta tuloy-tuloy na pagtitiwala sa Diyos, tuloy-tuloy na pananalig. Amen. So again, nais kong ipaalam sa inyo, sa imposibleng sitwasyon, yan ang punto ng iyong promosyon. Sa punto ng krisis, yan ang iyong panahon ng breakthrough. Amen. Hallelujah. Kaya iyong unawaing mabuti, sabihin mo, napakapalad ko at ako'y may krisis. Amen? Sapagkat dito ako matututo ng pananagumpay. Sapagkat ako'y higit pa sa mananagumpay. Wala kang talo. Amen? You shall never be defeated. Why? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Hindi po yan sa pinag-aralan. Yan po ay sa paniniwala. Amen po ba? So we are the product of our belief. Amen? Tayo po ay produkto ng ating paniniwala. Amen? Kaya kung pinaniniwalaan mo na ngayon ang ating oras, talaga ngayon na ang ating oras, at walang pwedeng pumigil at humadlang. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Sino rito ang nakaranas na magbuntis? Huwag magtataas ang lalaki. Babae lang ang nagbubuntis. Hindi cesarean, ano po, yung normal. Katulad ng asawa ko, 3 ang anak namin, puro normal po yun. At sa tuwing manganganak siya, nagsushoot ang blood pressure niya at ako naman nakatingala sa langit. At bigla na lamang, sa tuwing lalabas, gwapo. Kamukhang-kamukha ng ina. Kaya nga po, unawain nating mabuti. Hindi mo mapapabilis ang normal na pagsisilang. Kailangang magbilang ng 9 na buwan. At wala ring mahusay na doktor ang makapagsasabi kung anong araw at oras. Sa 9 na buwan, any day pwedeng manganak. Ang pagbabalik ng Panginoon ay mangyayari. Pero walang may alam ng araw at oras, katulad ng isang inang manganganak. Pero nakahanda na ako. Amen? Sapagkat alam kong may isisilang. Kaya ngayon, may isinisilang ang Panginoon na iyong ipinagdalang tao ng maraming taon. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong gabi, ang gabi ng pagsilang sa liwanag ng iyong mga pangarap. Ngayong gabi, this is the night. A significant, historic night. Walang katulad itong gabing ito. Amen. Sabihin mo uli,
sa 3 tao. Walang katulad ang gabing ito. 3 na lang. Amen. Walang katulad ang gabing ito. Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. So magsiupo kayo na i-display ninyo sa inyong mukha, nagalak kayo. So lahat tayo ay may pag-asa at inaasahan. Lahat ng mga may transaksyon na mahigit na 1 milyon, itaas ang kamay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, before the end of this month, makakakuha ka ng komisyon. In the mighty name of Jesus, may close mo ang lahat ng deals. Lumundag ang lahat ng naniniwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ang titulo po ng mensahe, Raptured for the Millennium. Ito po ay impresyon at patnubay ng banal na Espiritu. Isang madaling araw na nasa labanan akong espiritual. At nadama ko na merong pambihirang ibig na gawin sa akin ang Diyos nung gabing yon, nung madaling araw na yon. At nabuo ang mensahe para sa araw na ito ng February 13. Raptured for the millennium. Dinagit o nadagit na para sa 1,000 taon na paghahari ng Panginoon. So tayo po'y manalangin at hingin natin ang pagpatnubay ng banal na Espiritu upang bigyan tayo ng kaalaman at unawa. Banal na Espiritu, espiritual ang salita ng Diyos. At kami ay natural. Kaya hayaan mong ang bawat isa ay magkaroon ng pagpapala na maunawaan ang mensaheng ito. Sapagkat sa darating na malapit na hinaharap, ang iyong pagdating ay tiyak at sigurado. At ikaw ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya't aming tinatanggap ang katugunan sa panalangin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa bilang pagtanggap ay magsabi ng Amen. Hallelujah. At una, nais kong inyong maunawaan that you are a saint. Ikaw po ay banal. Sabihin mo sa iyong katabi, you are a saint. And all saints are sealed with the Spirit of God to meet the Lord in the air. Nais ko pong makita ninyo ang dalawang bahagi ng pagbabalik ng Panginoon. Ang unang pagbabalik niya ay sa ulap. In the air, in the cloud. Ang ikalawang pagbabalik niya ay sa lupa. Sa Matthew, atin pong tingnan ang ating pinakateksto sa Matthew 24, verses 3 to 6. Makinig po kayong mabuti sapagkat napakahalaga po nito para maunawa mo na ikaw ay kasama sa mga dadagitin. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So atin pong pansinin yung laman ng verse 3. Atin nang usisain ngayon at suriin. Sino po ang kaharap at saang lugar? Ang mga alagad at saan po yung lugar? Mount of Olives. So bundok ng Olibo. At sila lumapit ng personal sa Panginoon at sila ay nagsabi, Sabihin mo nga po sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang mga palatandaan ng iyong pagbabalik? At ang wakas ng sanlibutan o ng daigdig. So pansinin po natin,
Kaharapan nila ang Panginoon, ang kanilang tanong na ay kailan siya babalik. Marahil ang pag-aakala nila, ang Panginoon ay mangingibang bayan lang o mangingibang bansa. Pero hindi. Sapagkat siya ay babalik sa dati niyang kalagayan sa piling ng kanyang ama. So, kailangan bumalik siya, pero kailangan tapusin muna niya yung dapat niyang matapos. At mapapansin natin ang dalawang mahalagang katotohanan ng tinanong ng mga alagad, the sign of thy coming and the end of the world. So, nakahanda ang kanilang isipan na magtatapos ang daigdig. Nakahanda ang kanilang isipan na babalik ang Panginoon. At ang sabi sa verse 4, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Verse 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And then sa verse 6, and you shall hear of wars and rumors of wars, see that you be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. So nangyayari na po ba ang mga digmaan at ang mga balita tungkol sa mga digmaan? Nangyayari na pong matagal. At ang sabi, huwag kayong magugulumihanan. Ang mga bagay na yaon ay dapat mangyari, pero hindi pa yon ang katapusan. Hallelujah. At ang sabi po sa verse 29, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her lights, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Verse 30, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Verse 31, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from the end of heaven to the other. This is rapture day. Hello. So pansinin po natin, makikita ng lahat ng tao sa buong daigdig na ang mga anghel ay bababa at kukunin niya yung mga nasa revival. Glory. Hallelujah. Amen. Nakukuha niyo po ang sabi ng Panginoon, ang pagdating ay araw at ang sabi naman ng mga Hudyo sa kanilang kaugalian, gabi. Nais ko pong ipaunawa na sa kultura ng mga Hudyo, ang araw ay tumutukoy sa mga sumasampalataya sa batas at sumusunod sa kautusan. At ang dilim ay ang mga hintil na hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit natin pong unawain na dapat mong matutunan na kasama ka sa rapture. Ay pinahintulot ng Diyos at sa lahat ng makakarinig nitong broadcast na ito, sila kapag naniwalang katulad ninyo, kayo ba'y naniniwala na kasama kayo sa pagdagit o rapture? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng rapture? Ecstatic joy. Ano po? Ano ang ecstatic? Yun po ay isang heightened joy. Isang heightened, isang napakatinding sobrang kagalakan. Kaya't ikaw ay dadagitin sapagkat sobrang kagalakan mo sa Panginoon, hindi kalungkutan sa problema. Kaya magsanay ka na ang iyong mga suliranin ay dalhin sa Panginoon. Magsanay ka na ang iyong mga pasanin at kaabalahan sa isipan ay dalhin mo at isuko mo sa kamay ng Panginoon. Sapagkat ang dadagitin ay yung sobrang kagalakan sa Panginoon, yung sabik na sabik sa pagbabalik ng Panginoon. Baka datnan ka na ang kaabalahan mo ay mga bagay na problema mo. Laging tandaan mo, yan ay may kalutasan. Praise God.
Ngayon kung magsisiyasat po tayo pero hindi na po natin gagawin, pero paniwalaan ninyo na ito ay bunga ng aking pag-aaral at pagsisiyasat, nais kong inyong makita at matutunan ang isang mahalagang katotohanan. Kung titingnan po natin ang kasaysayan o yung historical facts, yun pong mga katibayan ng nakaraang kasaysayan ng daigdig. Kung titingnan po natin ang mga imperyo bilang po pagbabalik tanaw, ang Assyrian Empire, yun pong pananakop ng Assyria sa Israel, yun po ay naganap at binigyan ng Diyos ng salita ang kanyang bayan from Isaiah 1 to 39. Yun po ay about the Assyrian occupation of the promised land or the people of the Lord. And then ang Babylonian is from Isaiah 40 to Isaiah 55. That is Babylonian occupation of Judah. Assyrian of Israel. Dahil divided kingdom po siya. At from Isaiah 56 to 66 is about the remnants who awaits the second coming of the Lord. Yun po yung mga natirang hinirang na nagpatuloy na umaasa at nasasabik na naghihintay na darating ang Mesiyas, darating ang tagapagligtas. Ngunit atin pong unawain, sino ang kausap ng Panginoon dito sa Matthew 24? Ang mga alagad. At sino ang mga alagad? Mga Hudyo po. Wala pong hintil doon. At nais kong inyong maunawaan na ang sakop, hindi buong daigdig. Nakita ko sa aking pag-aaral, hindi buong daigdig ang daranas ng tribulation. Sapagkat iyo pong unawaing lagi na ang unang bahagi ng pagbabalik niya ay tungkol sa awa ng Diyos. Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa judgment of God. The first phase of His second coming on the air. Kaya tayo ay on air sa radyo at telebisyon. Dahil tayo nagsasanay na makipagtagpo sa Diyos sa ulap. Amen. Hallelujah. So, yung unang pagbalik niya ay, ang dala niya ay awa, glory. Pero yung ikalawang pagbalik niya, ito'y pisikal na tatapak ang kanyang mga paa sa Mount of Olives. Yun po ay may mga talata na magpapatibay at magpapatunay. Yung pagdating niya, ang dala niya ay judgment and wrath. Pero nais ko pong ipaunawa, kung ikaw ay maniniwala sa katotohanan ng nasa kasulatan, hindi ka po aabot dun sa tribulation period. Sa Revelation 1:19, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Nais ko pong inyong makita ang mahalagang katotohanan dito, the things that which thou hast seen. Ang mga bagay na iyong nakita, at ang mga bagay na pangkasalukuyan. At ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng pangkasalukuyan. Nais ko pong inyong maunawaan ang mahalagang katotohanan ito na ang irarapture ay ang saints. Those who belong to the genuine body of Jesus Christ. Discern the body of Jesus Christ. So, ang first coming of Jesus Christ ay para sa simbahan. Amen. Hallelujah. So, from chapter 1 to chapter 3 ng book of Revelations, there are 19 mention of church and churches. Magsimula ka po after this meeting, tingnan mo yung word sa English na church at churches. 11 po yun. Kaya from chapter 2 and chapter 3 of the book of Revelation, it is about the church. Pero after chapter 3, it's about the Jews. Sa Revelation 4:1,
Makikita ko po ang dalawang bahagi ng pagbabalik ng Panginoon. After this, I look and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet, talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Ibalik po natin sa verse 19. At atin pong tingnan yung the things which must be hereafter. At ano po ang nakita natin? And the things which shall be hereafter. So yun pong things that will be hereafter is about the rapture of the church at yung gagawin ng Diyos doon sa maiiwan. Glory. Kaya nga atin pong unawain. Pagkatapos po ng Babylonian Empire ay Grecian Empire o Mede-Persian Empire. At pagkatapos po ay Grecian Empire and then ang huli po ay Roman Empire. Nais ko pong inyong maunawaan katulad ng aking pagkaunawa at pagliliwanag sa akin na ang masasakop lamang ng Antikristo ay ang 10 bansa, 10 nations, not all the nations of the earth. Ngayon, kung papansinin po natin after ng Roman Empire, kung usapong nawala ang Roman Empire, hindi po yan natalo sa digmaan. Natalo po yan ng corruption, immorality, at high taxes. Yun po ang naglagay sa limot sa Roman Empire. Immorality, high taxation. Ano yung pangatlong tinurang ko? Corruption. Corruption. Dahil mga politiko ang namamahala sa Roman Empire, katulad ng mga politiko ng Amerika at Pilipinas. Kaya kung titingnan natin ang similarity, high taxes, low services. Corruption, malaking budget, at ang 2 bilyong budget, 500,000 lang ang ginagamit sa project. Kaya pagdating ng intensity 3, may bitak na yung gusali. Kaya nga po ating unawain, pagkatapos po ng Roman Empire, ito po ang mga sumunod na naghari sa daigdig. Spanish, Portuguese, Dutch, and then French, Britain, Germany, Japan, at ang susunod po ay China. Eh nasa ng Russia at ang Amerika, sila po ay nasa sideline. Nasa sideline po ang Russia at ang USA. At kung titingnan po natin, ang darating na superpower ay China. Hindi dahil sa sila ay magaling, kundi dahil sila ay napakarami. Naalaala ko nung Korean War, yung tinatawag na human wave. Wala pong armas yung maraming sundalo ng China, yung peptalk natin na pumunta sa South Korea nung civil war nila between North and South. Kaya tinawag na human wave, sila po ay lulusob. Kaya yung unang hanay, patubangga po yun sa dami ng sundalo. Pag namatay yung unang hanay, yung ikalawang hanay, pupulutin yung baril. At pag namatay yung ikalawang hanay, yung ikatlong hanay, sa dami po ng tao. Sa dami po ng sundalo. Pero ang mga Pilipino pa rin ang nakakilalang magiting at matatapang na sundalo. Kaya unawain mong mabuti, kailangang ikagalak mo na ikay Pilipino. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan matuwa ka na ikay Pilipino, ikay Pilipina. Tayo ay lahing kayumanggi. Amen. Hallelujah. O purihin ng Panginoon. So atin pong pansinin na dito ay merong 2 lalaki na larawan ng Antikristo. Ang una ay si Napoleon Bonaparte. Ang isang atrocity niya sa kanyang mga sundalo. Minsan, kailangan umatake sila ng height ng blizzard. Kailangan sorpresahin nila ang kalaban nila sa kabila ng bundok. At kailangang tumawid sila sa isang ilog, pero sira ang tulay. Alam niyo kung sino ang ginawa niyang haligi? Mga sundalo niya. Natulong-tulong na
inilagay sa kanilang balikat ang ponton bridge para makatawid ang kanilang mga armada. At umiiyak yung mga sundalo sapagkat na tumitigas na dahil sa yelo yung kanilang mga kasamahan. Pero si Napoleon Bonaparte ay walang pakialam. Sapagkat ang isipan niya ay masakop niya ang kanyang kaaway. Yun po ang unang larawan ng Antikristo at ang pangalawang larawan ng Antikristo ay si Hitler. Kaya nga kung unawain po natin ang kanilang pagkagalit ay hindi po sa sangkatauhan, ang galit nila ay sa mga Hudyo. At ang pinagagawa ng lugar ay ang Jerusalem. Kaya nga kung ating papansin ito, unawain ang sabi ng Panginoon, yang templong itinayo, yan ay ibabagsak at lahat ng bato, walang matitira diyan. At yun po'y nangyari noong 70-72 AD. At itinayo po na muli ang templo at ito po ay nawasak na muli. At itatayo ang third temple dahil ang pinagagawa ng mga hari ay ang City of Jerusalem. Kaya ang Panginoon ay babalik sa City of Jerusalem at tunay po na siya ay babalik physically. Kaya nga may babala ang Panginoon, huwag kayong maniniwala na may magsasabi na roon si Kristo. Huwag kayong maniniwala. Pero darating talaga ang Panginoon para maghari sa loob ng 1,000 taon. Pero atin pong unawaing mabuti. Bago po mangyari yon, kailangan muna ang dalawang pagbabalik. Rapture of the believers, rapture of the saints. Hallelujah. Kaya nga kung unawain po natin, ikaw at ako'y hinirang. Sabihin mo sa iyong katabi. Huwag kang mag-aalinlangan kahit na ikaw ay maraming problema. Sa Ephesians 5:27, nais kong makita mo ang liwanag ng kasulatan, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy and without blemish. Kanino niya iaalay ikaw at ako? Sa kanyang sarili. At sino ang nagpapabanal sa atin? At sino ang nagdadala ng isang uri ng pagkatao na walang kapintasan at walang batik at walang kulubot? Siya rin. Para sa kanyang sarili. Amen? Kaya nga unawain mo mabuti, ang gagawin lamang natin, heto ako Panginoon, gawin mo ang lahat ng gusto mo sa akin. Here I am, Lord, do whatever pleases you. Ganyan po ang kabanalan. Amen? So kapag ikaw ay nagpapahayag lagi, heto ako Panginoon, gawin mo ang lahat ng iyong nais sa akin. At magugulat ka na lang, magkakaroon ka ng katalinuhang hindi mo alam kung bakit napakatalino mo. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo nagsisimula na ang katalinuhan sa iyo. Hindi ka na nag-a-absent ng revival, ay nagsasama ka pa. Matalino ka na lang talaga. O purihin ng Panginoon. Kaya unawain mong mabuti, dahil sa katalinuhan mo, ikay gagantimpalaan ng Diyos habang tayo ay naghihintay ng rapture day. At magkakaroon ka ng sasakyan na kailangan para makapaghakot ka ng kaluluwa. Huwag kang mag-aalinlangan at huwag mong titingnan ang iyong kalagayan. Paniwalaan mo na ang Diyos ay may himala at ang Diyos ay makapangyarihan makagagawa ng mga paraan para ikaw na nag-aalab sa paglilingkod sa Panginoon ay pagpalain at biyayaan. Kahit na ikay patong-patong ang utang ito, ang sasabihin ko sa iyo, magtatagumpay ka sa utang. Amen, hallelujah. Sapagkat maganda ang iyong hangarin, hindi mo lang isinali ang Panginoon, kaya nabaon ka sa utang. This time, ang unahin mo ay ang Panginoon, huwag ang kaluwagan. Ang unahin mo ay ang Panginoon at laging sangguniin mo ang Panginoon. Simple lamang po ang ating gagawin. Patawarin mo po ako dahil lagi kitang inuunahan. Pagbibigyan tayo ng Diyos kung gusto natin na una. Alalahanin mo ang isang babaeng sinabi ko kanina pag nagdadalang tao at manganganak, hindi niya inuunahan yung kanyang anak. Hindi niya sinasabi sa ikalawang buwan, anak ko, lumabas ka na dyan, pabigat ka ng pabigat. Hindi po. Lalo niyang minamahal sapagkat ang nangyayari sa loob ng 9 na buwan na de-develop ang relasyon ng pagmamahalan sa nanay at sa anak. Amen po ba? Kaya yung iyong mga pangarap ay nabubuo ang relasyon mo sa Diyos at sa iyong pangarap dahil ang Diyos ang nagsilid ng binhing niyan na iyong pangarap sapagkat ang pangarap niyan ay imposible kung hindi ang Diyos ang kikilos at gagawa.
Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, kapag nasa imposible ka na, ang ibig sabihin, ikaw ay iniaangat na ng Diyos, sapagkat iba na ang pagluha mo, iba na ang pagdaing mo, hindi na sa sama ng loob mo sa mga taong bumigo sa iyo. Nais kong ipaunawa sa iyo ng mga tao ay kasangkapan ng Diyos, yung mga bumigo sa iyo, kasangkapan ng Diyos para i-develop sa iyo ang kaamuan at kababaang loob. Kasangkapan ng Diyos para wala kang anumang sama ng loob o hinanakit. Sa halip ay pagpapatawad, sapagkat si Joseph, hindi siya nagtanim ng sama ng loob kanino man, siya ay pinarangalan ng Diyos. Sapagkat nalalaman niya that God is in control, nalalaman niya na Diyos ang namamahala at walang sino mang taong pwedeng lumabas sa pamamahala ng Diyos. Oh, wake up, rapture saints. Gumising ka na, banal na dadagitin. Oh, glory. Kaya nga po kung titingnan po natin, dahil mahabang oras po itong pag-aaral. Pero sisikapin ko sa radyo na ito ay maidetalye kung kayo ay makikinig. Kayo ba ay mahilig makinig ng broadcast? Sa 1 Thessalonians 5:23. So ikaw po hinirang at ikaw ay itinakda para sa rapture. At ang sabi po dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So sino raw po ang magpapabanal sa ating buong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan? The very God of peace. Mismong ang Diyos ng kapayapaan. Sa Diyos po walang ex-drug addict, sa Diyos po walang ex-alcoholic, sa Diyos po walang ex-convict, sa Diyos po ang lahat ng kanyang anak ay new creation in Christ. Wala na po ang nakaraan natin. Amen? Kaya wag mo nang wag mo nang aalalahanin pa. Limutin mo na ang nakaraan sapagkat siya'y nabayaran na. Lahat ng nakaraan is under the blood. Amen. Kaya pansinin po natin, the God of peace will sanctify you wholly, spirit, soul, and body. Sino ang magpapabanal sa atin? Hindi tayo. Ang Diyos ng kapayapaan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless. So, sanctified, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kailan ba babalik ang Panginoon? Sa 1 Peter 2:9, we are the chosen generation. Kaya tiyak ang ating pagsama sa rapture. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. First, you are chosen. Why chosen generation? Because we do not belong to our natural generation. Hindi na po lahi ako ng tatay ko. Sapagkat kung titingnan po natin sa Matthew 1, hindi na natin titingnan yung 314 generation from Abraham, and then from David to Shealtiel to Jesus Christ. Makikita po natin na wala ng lahi, kundi lahi ni Jesucristo. That is why we are a chosen generation, because we belong to the generation of Jesus Christ. Ganyan po ang kabanalan. Amen? So kapag ikaw ay nagpapahayag lagi, heto ako, Panginoon, gawin mo ang lahat ng iyong nais sa akin. At magugulat ka na lang, magkakaroon ka ng katalinuhang hindi mo alam kung bakit napakatalino mo. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, nagsisimula na ang katalinuhan sa iyo. Hindi ka na nag-a-absent ng revival, ay nagsasama ka pa. Matalino ka na lang talaga. O purihin ng Panginoon. Kaya unawain mong mabuti. Dahil sa katalinuhan mo, ikay gagantimpalaan ng Diyos habang tayo ay naghihintay ng rapture day. At magkakaroon ka ng sasakyan na kailangan para makapaghakot ka ng kaluluwa.
Huwag kang mag-aalinlangan at huwag mong titingnan ang iyong kalagayan. Paniwalaan mo na ang Diyos ay may himala at ang Diyos ay makapangyarihan, makagagawa ng mga paraan para ikaw na nag-aalab sa paglilingkod sa Panginoon ay pagpalain at biyayaan. Kahit na ikay patong-patong ang utang ito, ang sasabihin ko sa iyo, magtatagumpay ka sa utang. Amen, hallelujah. Sapagkat maganda ang iyong hangarin, hindi mo lang isinali ang Panginoon, kaya nabaon ka sa utang. This time, ang unahin mo ay ang Panginoon, huwag ang kaluwagan. Ang unahin mo ay ang Panginoon at laging sangguniin mo ang Panginoon. Simple lamang po ang ating gagawin. Patawarin mo po ako dahil lagi kitang inuunahan. Pagbibigyan tayo ng Diyos kung gusto natin na una. Alalahanin mo ang isang babaeng sinabi ko kanina pag nagdadalang tao at manganganak, hindi niya inuunahan yung kanyang anak. Hindi niya sinasabi sa ikalawang buwan, anak ko, lumabas ka na dyan, pabigat ka ng pabigat. Hindi po. Lalo niyang minamahal sapagkat ang nangyayari sa loob ng 9 na buwan na de-develop ang relasyon ng pagmamahalan sa nanay at sa anak. Amen po ba? Kaya yung iyong mga pangarap ay nabubuo ang relasyon mo sa Diyos at sa iyong pangarap dahil ang Diyos ang nagsilid ng binhing niyan na iyong pangarap sapagkat ang pangarap niyan ay imposible kung hindi ang Diyos ang kikilos at gagawa. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti kapag nasa imposible ka na, ang ibig sabihin, ikaw ay iniaangat na ng Diyos sapagkat iba na ang pagluha mo, iba na ang pagdaing mo, hindi na sa sama ng loob mo sa mga taong bumigo sa iyo. Nais kong ipaunawa sa iyo ng mga tao ay kasangkapan ng Diyos, yung mga bumigo sa iyo, kasangkapan ng Diyos para i-develop sa iyo ang kaamuan at kababaang loob. Kasangkapan ng Diyos para wala kang anumang sama ng loob o hinanakit. Sa halip ay pagpapatawad sapagkat si Joseph, hindi siya nagtanim ng sama ng loob kanino man. Siya ay pinarangalan ng Diyos. Sapagkat nalalaman niya that God is in control, nalalaman niya na Diyos ang namamahala at walang sino mang taong pwedeng lumabas sa pamamahala ng Diyos. Oh, wake up, rapture saints. Gumising ka na, banal na dadagitin. Oh, glory. Kaya nga po kung titingnan po natin, dahil mahabang oras po itong pag-aaral. Pero sisikapin ko sa radyo na ito ay maidetalye kung kayo ay makikinig. Kayo ba ay mahilig makinig ng broadcast? Sa 1 Thessalonians 5:23. So ikaw po hinirang at ikaw ay itinakda para sa rapture. At ang sabi po dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So sino raw po ang magpapabanal sa ating buong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan? The very God of peace. Mismong ang Diyos ng kapayapaan. Sa Diyos po walang ex-drug addict, sa Diyos po walang ex-alcoholic, sa Diyos po walang ex-convict, sa Diyos po ang lahat ng kanyang anak ay new creation in Christ. Wala na po ang nakaraan natin. Amen? Kaya wag mo nang wag mo nang aalalahanin pa, limutin mo na ang nakaraan sapagkat siya'y nabayaran na. Lahat ng nakaraan is under the blood. Amen. Kaya pansinin po natin, the God of peace will sanctify you wholly, spirit, soul, and body. Sino ang magpapabanal sa atin? Hindi tayo. Ang Diyos ng kapayapaan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless. So, sanctified, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. Eh, kailan ba babalik ang Panginoon? Sa 1 Peter 2:9, we are the chosen generation. Kaya tiyak ang ating pagsama sa rapture. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. First, you are chosen. Why chosen generation? Because we do not belong to our natural generation. Hindi na po lahi ako ng tatay ko.
Sapagkat kung titingnan po natin sa Matthew 1, hindi na natin titingnan yung 314 generation from Abraham and then from David to Shealtiel to Jesus Christ. Makikita po natin na wala ng lahi, kundi lahi ni Jesucristo. That is why we are a chosen generation because we belong to the generation of Jesus Christ. Amen. Si Jesucristo ay saserdote. Dahil tayo ay kabilang sa lahi niya, mga saserdote tayo. Amen? At hindi lamang tayo lahi ni Jesucristo, hindi lamang tayo saserdote ni Jesucristo, tayo rin ay banal na bansa. Pansinin po natin, ang Pilipinas po ay pangalan ni King Philip ng Espanya. Ang Israel po ay pangalan ni Jacob na pinalitan ng Diyos ng pangalang Israel. Kaya nga kung atin pong uunawain, ang isang tao ay magiging isang lahi. Dati ako ay mag-isa. Nagkaasawa ko at naging kaming 2. At nagkaanak kami at naging kaming 5. At nagkaasawa ang aming 2 anak at malapit na yung pangatlo. At nagkaanak ang 2 naming mga nag-asawang anak. So yung isa at nakipag-isa sa isa ay dumami. O purihin ng Panginoon. So, ang bawat isa sa atin ay isang bansa na ang ibig sabihin ikaw at ako'y parami. Kaya hindi dapat napigilan ang pagdami ng tao. Sapagkat ang pagpigil ay pagsira sa magandang plano ng Diyos. Kaya nga ating unawain, ang kanilang ipinaglalaban ay karukhaan. Ang kanilang ipinaglalaban ay poor services. Hindi nila maibigay ang tamang mga paaral, ang tamang gamutan. Paano? Pumupunta sa bulsa ng mga tiwali. Hindi ko dapat banggitin ito, pero yun ang nangyayari. Hindi ho problema ang overpopulation. Ang problema po ay tamang pag-iisip ng mga namumuno at ang tamang pag-iisip kung sila magkakaroon ng moralidad na sila ay iibig sa Diyos upang sila bigyan ng karunungan kung paanong pamahalaan ang bawat bayan at kung paanong pamahalaan, kung paano kikita at maghahanap buhay ang bawat bayan. Kaya nga po kung atin pong uunawain, kailangan ng bawat isa na sila ay maborn again, bawat isa ay kailangan maging anak ng Diyos. At nang sa gayon, pansinin po natin, tayo'y maging, ang peculiar po ay espesyal, kakaibang tao. You are a peculiar people unto God. Ikaw ay espesyal sa Diyos. Hallelujah! Kaya espesyal ang sikat ng araw sa iyo, espesyal ang daloy ng hangin sa iyo, espesyal ang tubig mo. Sapagkat sa tubig na ating iinumin, inaalis ang mga sakit. Amen. Sa sikat ng araw na pinasisikat sa atin, inaalis ang mga virus na nakasisira ng kutis. Kung sakaling umitim ka sa kabababad sa araw, ang ibig sabihin, ikaw ay pinagaganda ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti, ating unawaing mabuti na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay para magpuri tayo sa Diyos. Na kahit ano nangyayari sa atin, tayo hinihintay ng Diyos na magpuri sa Kanya sapagkat kailanman hindi pwedeng magkamali ang Diyos, kailanman hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Kaya ang mga makakasama sa rapture ay ang mga nasa simbahan na nagtitiwala at umaasa lamang lagi ay sa Diyos, mga matatapang, nagpapakatapang, nagpapakatatag, malakas ang loob, matibay ang kalooban na nagtitiwala sa Diyos. Ang sakit mo ay aalis kapag ikay nanindigan. Ang kahirapan ay aalis sapagkat ang katubusan natin, pinalaya tayo sa mga sakit, pinalaya tayo sa kahirapan, kinalagan tayo ng gapos ni Satanas. Kaya ikaw ay isang maharlikang tao. Kaya huwag ka nang lulugo-lugo sapagkat nasa iyong pagpapahayag, kung ikaw man ay nasa isang barong-barong, tandaan mo, ika'y magkakabarong at titira ka sa malaking bahay. Amen?
Hallelujah! Kailangan ikaw ay may ngiti sa labi. Amen! At laging tatandaan mo na may malaking gagawin ng Diyos lagi sa iyo sapagkat ikay tinubos sa kahirapan. Amen! Yung iyong pagbabayad ng iyong pang-araw-araw na renta sa iyong bahay at sa iyong tubig, tandaan mo, hindi ka nakakapusin sapagkat ikay naniwala ngayong gabi na ikaw ay kasama sa dadagitin sapagkat ang simbahan ay aalisin. O, purihin ng Panginoon. Alam mo, ang Antikristo ay walang kapangyarihan na katulad ng sa Diyos. Kaya siya, ang kanyang pamumuno ay sa gitnang silangan lang. Kung titingnan po natin ang ilang bahagi ng Biblia. So, the first appearing is in the cloud and that is the rapture of the church. Paano naman ikaw maghahanda sa rapture? Magikang mapanalanginin. Kaya kailangan kasama ka doon sa 2,000 prayer intercessor. At kailangan ikaw ay pumupunta sa prayer mountain at nagbababad doon for 1 week. So that weakness will be removed from your system. So do not sleep. Ano po ang ibig sabihin ng pagtulog? Do not backslide. Do not forget to read your Bible every day. Yung mga nakakatulog ay yung tamad magbasa ng Biblia. At ang mga tamad magbasa ng Biblia, akala nila ay alam na nila ang buong Biblia. Kung ako nga, tagal ko nang nangangaral, hindi ko pa alam ang buong Biblia. Ikaw pa, na nagbubukas lang ng Biblia pag araw ng birthday mo at ng iyong anibersaryo ng kasal. Kaya huwag ka nang magmalaki. Kung ako nga ay hindi ko inaangkin na alam ko na ang buong Biblia, maaaring cover lang ang alam ng marami. Pero nais kong ipaunawa, do not sleep. Hindi po ibig sabihin ay hindi ka na matutulog. Ang ibig po sabihin ay hindi ka na magpapabaya sa iyong spiritual na buhay. Lagi kang mananalangin, lagi kang magbabasa ng Biblia, at lagi kang hihingi ng tulong at saklolo sa Diyos, at laging luluha at iiyak ka sa Diyos. At kapag masama ang iyong panaginip, ikaw ay manalangit, matulog ka uli at gaganda ang iyong panaginip. Sapagkat tandaan mo ang isang kasaysayan ng isang movie, sa simula'y masama pero sa katapusan ay maganda. Kaya pag masama ang napanaginip mo, uminom ka ng tubig at matulog ka uli at magtatapos yung iyong panaginip sa kagandahan. Amen? Hallelujah. Huwag kang matatakot na sa unang yugto pa lamang yun ang iyong panaginip. Amen? Kaya nga unawain mong mabuti, ikaw ay itinakda sa kagandahan, ikaw ay itinakda kung aabutin tayo ng pagdagit, tayo ay kasamang buhay at maiiwan yung ating mga memorial plan doon sa mga maiiwan. Hello? Kaya huwag mong panghinayangan yung iyong memorial plan. Kung wala ka, bumili ka. Sapagkat kung na-rapture ka, may aalalahanin sila na iniwan mo sa kanila yung iyong memorial plan. Sapagkat hindi na kailangan na ikay memorialin pa. Sapagkat ikay nasa ulap na up, 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 up and away. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga kung titingnan po natin yung seals at yung trumpets at yung vials, yun po ay uutas sa 1/3 of the population, and then yung susunod na paglaganap ng trompeta, yun po ay uutas sa 1/4 of the population of the earth. Pero hindi po totally. Laging tandaan mo po, ang sabi ng Panginoon ng palatandaan ng pagbabalik ng anak ng tao ay sa katulad ng panahon ni Noe at ng Sodom at Gomorrah. Ngunit pansinin po natin na may pangako ang Diyos sa Genesis na hindi ko na wawakasan ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Kaya't kung atin pong unawain, hindi rin lalaganap ang pagkaliliyab ng lupa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, Sodom at Gomorrah ang katulad ng aking pagbabalik. Kaya kung sakali mang magputukan yung mga bomba, yun po ay sa area lamang na nag-aaway-away. Bobombahin ka ba? Hindi naman ang Pilipinas kaaway ng North Korea. Hindi naman Pilipinas ang kaaway ng Iran. Hindi naman Pilipinas ang kaaway ng Russia. Sino ang magbubombahan? Ang magkakaaway. At ang matitira ay yung walang kaaway. Kaya ikaw at ako iangat ng Diyos. Hallelujah! At ang Panginoon ay babalik isang araw kasama ang mga hinirang. At sa araw na yon, pisikal, natatapak siya.
At yung mga natirang lahi sa ibabaw ng lupa ay pupunta sa Jerusalem sapagkat mababalitaan nilang si Jesus ay naroroon na, wala sa Davao. Kaya nga unawain mong mabuti na si Jesu Kristo ay tunay na darating. Pero ang tunay na Jesu Kristo nabayubay sa krus, namatay at muling nabuhay, hindi tao lamang, kundi Diyos na totoo na nagkatawang tao at bumalik sa dating kalagayan niya ng pagka-Diyos. Sa panimula yan Diyos, hallelujah! Kaya bawat paggising ang panimula ay Diyos at ang pagtatapos sa gabi sa ating pagtulog ay Diyos. Kaya sigurado ko, mga minamahal, kasama tayong lahat sa rapture. Kaya tayo magsama-sama, sama-sama together. Let us live in the honeymoon stage of our faiths. Laging parang bagong kasal sa relasyon sa Panginoon. So again, manalangin tayo at tumimo sa buong espiritu at kaluluwa natin at buong kalamnan ang katotohanan ito na hindi tayo itinakda sa puot ng Diyos, kundi sa awa at kaginhawahan. O Diyos aming Ama, salamat sa katotohanan na ang pagbabalik ng Panginoon ay sa ulap ang unang yugto. At ang pangalawa, dahil kami ay makakasama sa ulap, ang mga namatay noon mula sa panahon ng panimula sa lumang tipan hanggang sa kasalukuyang madadagit, yung lahat ng namatay kay Kristo ay bubuhayin. Yun ang unang pagkabuhay ng mga namatay kay Kristo. Panginoon, matutunan ng bawat isa na ang ikalawang pagkabuhay sa lahat ng namatay ay after the millennium reign of Jesus Christ. Kaya Panginoon, katotohanan na galing sa iyong salita ang aming laging tatayuan at ipamumuhay. Maluwalhati kang totoo at tunay, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa na nakaunawa tumanggap ay magsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. Hallelujah. Pagkabit ko po, pagkabili ko last Friday, morning ko na po naikabit. So, mga 9 o'clock. Na-late kami nagising. 10 o'clock tumawag po yung anak ko, yung eldest ko. Nagulat ako, sabi niya. Ano na po kasi siya, hindi na siya nagsisiman. Gumiba. Inano na lang po niya, sinunod na lang yung asawa na dito na lang mag-work. So, nagda-drive po siya doon sa company ng asawa niya. Mga turista ho ang hawak niya. So, meron po siyang tourist guide, born again. Siguro, every now and then, binabasahan siya ng mga verses habang siya yung nagda-drive. Ang laking tuwa ako, sabi niya. Alam mo ma, parang gusto ko na ata maging born again. sabi ko, ang dami pa pong kinento. Tuwa-tuwa po ako. Sabi ko, hindi lang to coincidence. Ayaw ko ilagay ng coincidence sa paglagay ko ng poster. So, yun po. Then the following day, ito naman si Alan po, may trabaho na. Hindi ko rin siniisip na coincidence yun. Grasya talaga yun. At saka po sa mga... Hindi lang po pagkakataon siguro yun na nangyari sa akin being revivalist. May dalawa pong bagay akong na talagang damang-dama ko yung Panginoon na talagang binusa yung grasyang yun. Yung una po kasi, year 2010, while I was praying, doon po ako sa kalaliman ng panalangin. Talaga hong nakita ko, napakalinaw. Paakyat ho ako ng eroplano. 2010 pa po ito Paakyat ho ako ng eroplano. Nauuna po sa akin, isang malaking babae, para siyang negrita.
Tapos, ano nyo, kinky, maitim. Hindi ko po maunawaan. Parati ko hinihiling yon. Ano po ibig sabihin nung nakita ko yun? Napakalinaw po talaga. Yung eroplano, yung pagsakay. And then, ito lang po, 2012. Hindi ko po akalain yung nga po, yung sinasabi ko last time doon sa patuto ko, na trinit po kami ng manugang ko. Yun po yung first trip ko, going to Hong Kong. Bago po yun mangyari, nagkakape po ako one afternoon. Bigla pong nag-ano sa akin ng Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng panaginip. Nung nakita mo sa vision mo habang nagpe-pray ka, yung palang babaeng yun. Before that po, I was invited sa community namin. May bisita daw sila yung mga friends ko po na isa pong taga Zimbabwe. Sabi niya, gusto mong mamit? Sabi niya, sige, pumunta ho ako sa kanila. Doon tumitira sa friend ko. Very eager ako kasi sila mismo dinescribe nila yung itsura nung taga Zimbabwe. Ito na yata yung nasa panaginip ko. Yun ho ang lagi ko sinasabi. Kaya gusto kong makita siya. Sabi ko, pero hindi naman siya afro. Sabi niya, nakipag-usap po ako, pinausap po nila ako sa kanya. Sabi niya, no, my hair was like that before. Sabi sa akin, I just cut it. Sabi niya gano'n. Nagpagupit daw siya dito sa Philippines. So, pipi na po, pero kulot pa rin. Sabi ko, maybe you are the one in my dream. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi niya, maybe. Tapos sabi niya, siguro gusto nga ng Diyos na ipag-pray mo ko o ipag-pray kita. Yun ang pagkasabi niya sa akin. Pero sa akin, parang hindi ako convincing yun eh. Then, yun na nga po, nung nakita ko na siya, cliname ko na ito na yung nakita ko, siya na yun. Hanggang sa, ibinok na po kami ng manugang ko at saka ng anak ko. Hindi pa po namin alam yun, na paalis nga kami. Hanggang yun na nga po na one afternoon, nang nagkakape ako, nakita ko, nagsabi ho ang Holy Spirit, yun na daw po yung vision ko. Yung babaeng nakita ko, ibig sabihin, kasi going up sa airplane. So yun ho ang sinabi niya sa akin, na yung pag-akyat ko ng aeroplano, at yung babaeng yun, pag nakita mo yun, matutuloy ka na. Kaya purihin ang Diyos, nakapunta na. First trip pa lang po ako palabas. Kasi marami pong hindi natutuloy eh. Ito po yung Tapos nung isa pa pong nagparanas talaga yung Panginoon sa akin. Yung sa kasagsagan, anong term doon? Yung po ng Holy Spirit, before kayo magsasalita, yung katulad kanina, habang nagpe-praise and worship ng lahat, parang may kidlat. Nung pa po ito, last year lang, parang may tumusok ho dito sa likod. Kasi meron po akong pain na nararamdaman dito. Para po siyang may kidlat na parang striking talaga po siya na umano ho sa likod ko, going sa balakang. Yun po ang pain ko eh. And praise the Lord. Siguro yun na po talaga, hindi siguro. Yun na po ang nagbigay ng healing sa akin. Naalis na po yung pain na yun. Kaya, yun lang po. Purihin ng Diyos. Ibinabalik ko po sa Kanya lahat ng parangal at papuri. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa
May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon.